Isang mapagpalang gabi po sa ating lahat. Mag-ako si Mia Sebastian and welcome to our daily devotion with Pastor Razaro Campo. And today, our devotion tagas about mahirap nga bang intindihin ang Bible. So our concept is all about clarity of Scripture. So ang Biblia ay sinulat sa paraang maintindihan ng lahat ng taus-pusong magbabasa nito, hihingi ng tulong sa Diyos at handang sumunod sa kanyang kalooban. So our Bible reading is all about Romans chapter 15 verse 4, sapagkat ang lahat ng bagay na isinulat noong unang panahon ay isinulat upang tayo'y turuan, upang sa pamamagitan ng pagtitiyaga ng kaaliwan mula sa kasulatan ay magkakaroon tayo ng pag-asa. So, meron tayong iba't ibang karagdagang talata like Psalm chapter 119 verse 105 and 130. Ang salita ng Diyos ay ilaw sa ating landas. Next is Deuteronomy chapter 30 verse 11 to 14. Ang salita ng Diyos ay hindi mahirap abutin o intindihin. Luke chapter 24 verse 45. Binubuksan ng Diyos ang ating isipan upang maunawaan ng kasulatan. John chapter 8 verse 31 and 32. Ang katotohanan ng salita ng Diyos ang nagpapalaya sa atin. 2 Timothy chapter 3 verse 15 to 17, ang kasulatan ay sapat upang turuan, ituwid at ihanda tayo sa bawat mabuting gawa. 2 Peter chapter 1 verse 20 to 21, ang Biblia ay hindi galing sa sariling interpretasyon kundi sa Diyos mismo. Joshua chapter 1 verse 8, dapat pag-aralan at pamuhay ang salita ng Diyos upang magtagumpay. And last, Matthew chapter 4 verse 4, hindi lamang sa tinapay na nabubuhay ang tao kundi sa salita ng Diyos. So, tungkol saan nga ba ang verse na ito? So, ang Biblia ay isinulat upang turuan tayo at bigyan tayo ng pag-asa. So, sa lahat ng bahagi ng kasulatan ay may kabuluhan at nagpapahayag ng layunin ng Diyos. So, sa pamamagitan ng salita ng Diyos, natututo tayo magtiyaga, nagkakaroon ng kaaliwan at lumalago sa pananampalataya. So, ngayon nadako na tayo sa ating teaching. So, yung first teaching is the Bible is God's revelation. So, yung Biblia ang mismong salita ng Diyos. Hindi lang ito libro ng kasaysayan o aral ng buhay. Ito ay may kapangyarihang magbago ng puso. So, kung nais nating makilala ang Diyos, kailangan natin basahin ng kanyang salita. Second is the Bible tells one big story of redemption. So, mula sa Genesis hanggang sa Revelation, isa lang ang pangunahing tema, ang kaligtasang dala ni Kristo. So, ito ay nagpapakita kung paano tayo iniligtas ng Diyos or iniligtas ng Diyos ang sangkatauhan mula sa kasalanan. So, yung bawat bahagi ng Biblia ay malaga upang maunawaan natin ang kabuuan ng plano ng Diyos. And last teaching is the Bible is sufficient for all of our spiritual needs. So, hindi natin kailangan maghanap ng ibang libro o aral upang makilala ang Diyos. Kasi ang Biblia ay sapat upang bigyan tayo ng gabay sa buhay, pananampalataya at kaligtasan. So, kung susundin natin ito, is makakahanap tayo ng tunay na kapayapaan at layunin sa buhay. So, ngayon nadako na tayo sa ating application. So, yung first application is take full advantage of God's revealed word. So, wag nating sayangin or wag mong sayangin ang privilege na magbasa ng salita ng Diyos. So, dapat natin itong gamitin upang lumago sa pananampalataya at magkaroon ng tamang pananaw sa buhay. So, wag tayo umasa sa sariling pag-unawa lamang, hingin natin yung tulong ng banal na espiritu sa pagbabasa. Second is read God's love letter every day. So, yung Biblia ay liham ng Diyos para sa atin. Araw-araw niya tayong gustong kausapin. So, gawin natin itong habit, yung pagbabasa ng kasultan kahit ilang talata lang bawat araw. Hindi ito dapat maging pabigat kundi isang kagalakan na marinig ang tinig ng Diyos. So, last application is nourish your spiritual life through the Bible. So, kung hindi natin ito binabasa para tayo spiritual na nagugutom. So, ang ating pananampalataya ay lumalakas sa pamamagitan ng regular na pakikinig at pagsunod sa salita ng Diyos. So, wag nating hayaang maging Sunday Christian lamang araw-araw. Dapat nating isa pamuhay ang Biblia. So, ngayon dadako na tayo sa ating last part. This is our discussion, and our discussion talks about anong ibig sabihin ng take full advantage of God's revealed word. Para sa akin, maikli lang ang ibig sabihin na ito. Ang ibig sabihin na ito is gamitin natin ito ng lubos sa ating buhay. So, dapat natin pag-aralan ito hindi lang para magkaroon tayo ng kaalaman,
kundi para maisabuhay yung ating natutunan. So, dapat nating ibahagi rin ito sa iba upang sila rin is makaranas sila ng katotohanan at kaligtasan na dala ni Kristo sa atin. So, let's pray na po. Lord God, salamat po sa iyong salita na nagbibigay liwanag sa aming landas. Lord God, tulungan mo po kami pag-aralan ito ng may bukas na puso at isipan, naway lumalim ang aming pananampalataya at magkaroon ng mas malapit na relasyon sa iyo. Lord God, gamitin mo po kami upang ibahagi ang iyong salita sa iba sa ngalan ni Jesus Christ. Amen.